Good morning mga kaswabe! Welcome to Drink All with Super Marns. Andito tayo ngayon sa Drink All Wine and Liquor Shop. Naghahanap ka ba ng sasakyan? O gusto mong ibenta ang iyong sasakyan? Dapat manood ka hanggang sa dulo ng video na ito. Dahil ang ating espesyal na bisita sa araw na ito ay magagaling na car trader. Hindi lang isa, kundi dalawa sila mga kaswabe. Hindi ko na patatagalin mga kaswabe. Ang ating espesyal na bisita ay sina Sir Kaloy de la Paz at Sir Chobs Morales ng GMK Automobiles. Sir, salamat ng marami at pumayag ka na ma-interview kita dito sa Drink All with Super Mars. Maraming salamat, sir. Salamat din, Super Mars, at binigyan mo kami ng time makasama ka. Sir Chobs, salamat din po na pumayag ka na ma-interview ka dito sa Drink All with Super Mars. Maraming salamat po sa inyong dalawa, sir. Thank you so much. Maraming salamat din, Super Marns, and it's a pleasure na pumunta kami dito. Thank you, sir. Thank you. Good morning, mga kaswabe. Ako nga pala po si Kaloy de la Paz, ang part owner ng GMK Automobiles. Good morning, mga kaswabe. Ako nga pala si Chubs Morales, the other half of GMK Automobiles. So sir, Sir Kaloy, may katanungan ako sa inyong dalawa ni Sir Chobs. Ano po ang ibig sabihin sa initials ng GMK? Magandang tanong yan, Super Mars. No, actually, nung nasa proseso kami ng paghahanap ng or iisip ng pangalan ng aming magiging or ng aming company, maraming factor to consider. Minsan yung pangalan mo, ganyan. Pero bilang pinakasimple, GMK, ang ibig lang sabihin na Great Master Kaloy. Great Master Kaloy. Opo, Super lupit ng Mars. pangalan. Yun lang po yun. Oo, parang GMK. Yun pala GMK, yun. Great Master Kaloy po. Yun, mga kaswabe, nalaman na natin. Napakalupit ng pangalan nila. Napakagaling. Great Master Kaloy Automobiles. So, Sobrang hirap napunta sa simple. yun. At saka madaling, madaling matandaan. Opo, tama po. Okay. So, sir, kailan po na-establish ang GMK Automobiles? Ayun, Super Marns, na-establish ang GMK Automobiles last 2022. 2022. Yes. Okay. So, panahon pa ng pandemic, no? Talagang... Yeah, actually, post-pandemic. Mm. And during those time talagang inisip na namin na, alam mo yun, kumuha na ng maraming sasakyan para most of that period talagang kailangan na ng mga tao ng kotse. Kung susumahin, ilang taon na po ang inyong mga experience bilang isang car trader? Although nasabi ng partner ko, no, mga kaswabe at Super Mars, na 2022, tinayo namin yung GMK. Pero matagal na namin itong ginagawa since 2013-14. So, ginagawa na namin yan. Actually, just to give a brief background, paano kami napunta. Dahil sa bagyo. So, nabaha yung kotse namin, binenta namin, and the rest is history. Dekada na, no? Dekada na po. Dekada na. Okay, so sir, bakit nga pala car trading ang inyong nagustuhan na business kumpara sa ibang mga business? Car trading kasi may kasabihan tayo, mga kaswabe, no, tsaka Super Mars, na do what you love and you will not, kumbaga, hindi mo nagtatrabaho ka sa buhay mo, no? So kasi kami, pangalan ko is Carl, car from car. So talagang hilig namin po yung kotse. Ano po ang advantages ng GMK Automobiles kumpara sa iba? Ang masasabi ko advantage namin is that mga kaswabe, Super Marns, transparent. Transparent. Yes. As much as possible, kumbaga, what you see is what you get. Maaari bang i-test drive ang isang car bago bilhin? Yes, of course. At least on that point, mararamdaman ng buyer yung ganda ng makina, yung power, and basically, kung talagang masasabi niya na, eto yung kotse para sa akin. At saka pasok din yung sinabi niyong transparency kanina, di ba? So tama. Tsaka rin sa Super Mars, no, mga kaswabe, hindi lang yung pagte-test drive ng sasakyan, that's the right of the buyer. So, walang dealer na dapat na tumanggi na test drive ang sasakyan. And
aside from that, we are also encouraging our buyers to bring their own mechanic. Okay. Kung gusto nila, pwede po yun. Para mas least, ma-check nila yung sasakyan. Kasi second hand po yan. No? Ma-check nila kung may sira or wala. And then, yun po. Okay. So magaling. Talaga transparency. Transparent kayo na Yes, super wala nice. tayong tinatagong sa mga customer. So paano niyo po tinutulungan magdesisyon ang isang customer na naguguluhan kung ano yung brand at type ng sasakyan ng kanyang bibilhin? Well, actually, Supermarts, ang talagang unang tanong namin sa customer, kung ano yung gusto niyang sasakyan. And from there, kung sabihin natin na gusto niya ganito, sedan, magbibigay kami ng mga options. And up until to the point na mabigay namin sa kanya yung talagang gusto niya. Talagang gusto niyo. Oh. To adapt, mga kaswabe, Supermars, no? Pinaka-importante rin is yung budget. Yung budget ng buyer. So from that budget, we can recommend ano yung pwedeng pasok sa kanyang budget. So, we can help the buyer para makuha yung sasakyan. Kasi sa dulo naman talaga pera. Yes, Supermans. Kung dari, maganda yung sasakyan, walang problema. Pero minsan, hindi kaya ng customer. Wala rin kasing, Tama. wala rin kasing halaga yung pag Pero at least, natulungan natin siya. Na Yes, po. mapalapit natin yung hinahanap niya. Diba? Kasi marami namang variants or options ng mga brands. Okay. So sir, ito, babalik ako ulit doon sa transparency. Pinapaalam niyo ba sa mga buyers kung ano yung hidden issues ng sasakyan na bago ibenta? Actually, ang masasabi ko sa ganyan, na Supermarts, mga kaswabe, no? Wala kaming hidden na issues. Kasi as much as possible, ginagamit namin kasi sasakyan para at least malaman namin kung ano yung mga hidden issues na yon. And from there, ipapaayos namin yun. Kasi as much as possible, ayaw namin na kukunin ni customer or ni buyer yung kotse na may hidden issues. Tama. So, kung sabihin natin may mga point na ito may nakalampag, from that, since ginamit namin from that point, papagawa na namin yun. Kumbaga, ayaw namin na sabihin natin na ay bibigay namin yung kotse, may problema. And kaya nga sila bumili ng kotse para sa yan, hindi para pagawa. Yeah. Para magka-problema pa, no? Yun. Okay. Tama, maganda. And to adapt sa mga kaswabe, no? In case, kunyari, in the future, nakabili kayo sa sasakyan sa amin, biglang nagkaroon ng issues later on, open kami to negotiate with the customer, ano yung kaya namin gawin. Kasi at the end of the day, no, hindi naman yung brand new second hand yan, no. What can happen, no. So hindi kami yung magtatago para hindi i-entertain sigba. So open kami, just message us and then we will try to negotiate, no, or compromise kumbaga. So pasok na uli yung transparency. Ito talagang maganda. Exactly. Maganda yung pamamaraan nyo, no? Dahil siguro sa experience na rin, no? 2013 pa, matagal na. Mga kaswabe, isang dekada na. So, masasabi kong pulido at maayos na yung serbisyo ng GMK, the Great Master Kaloy. So, sir, ilang buwan o taon ang warranty ng isang sasakyan? For second-hand cars, actually, Like what I said. walang warranty talaga ang second-hand cars. But, as what Kaloy mentioned, Supermarts, no, mga kaswabe, kung, if in case na magkaroon ng problema yung sasakyan, like a month or like a month or two, walang problema. They could reach us or contact us, and then from there, we could like try to compromise kung anong pwedeng gawin natin para ma-resolusyonan yung problema. Okay, so talagang transparency na naman. Transparent na naman. Talagang napakaganda ng mga kaswabe dito sa GMK Automobiles. So sir, dahil nga nabanggitan natin kanina yung tungkol sa budget ng customer, ano-ano po ba yung financing company partners ng GMK at ano-ano yung mga terms? Yan, good to us yan, Supermars, no, para sa mga kaswabe natin dyan. Kami naman, alam namin, no, we are aware na iba sa mga customers natin, buyers natin are really cannot or not able to pay cash or yung straight cash. So we are offering financing. So ang katayap natin dyan is yung Global Dominion. So you can look at their website. They are the ones doing financing. So up to
2014, 15 model up. So they can do up to 48 months. Mm. And then 2014 pababa hanggang 2009, 36 months. Okay. So, So, talagang So may down payment and then may monthly. maayos. Kasi kilala din yung Global Dominion. Yes, Sir Marns. Matatag na company niyan pagdating sa mga financing. Okay. So, talagang akalain nyo mga kaswabe, Great Master Kaloy, GMK Automobiles, nakikipag-partner sa isang kilala at matatag na financing company ang Global Dominion. Yes, sir. Talagang para sa akin, kampante ako dahil hindi naman basta-bastang car dealer, trader tong GMK. So, di ba? Hindi basta-basta na... Tsaka Sir Marns, pag nag-financing, no, kami mismo ang mag-aayos ng papel. Wala kang ibang kakausapin. No? Kami, diretso, kami ang mag-aayos ng papel. Kami ang mag-negotiate sa global and then we will handle. Importante kasi malamdaman ng customer na may nag-aasikaso sa kanila. Baka ito na yung panahon na nag-iisip ka na maghanap ng sasakyan, naghanap ka ng mapagkakatiwalaan na car trader. Andito ang GMK Automobiles, mga kaswabe. So sir, ano ang mga challenges kapag nakikipag-transaksyon kayo sa isang customer? Challenges, I would say, Super Marns, no? Mga kaswabe, no? There are a few. Una, let's say, yung location ng customer. So, there are times na gusto nila, let's say, kami pupunta. So, ang challenge doon is like yung toll, petrol. So, but para at least ma-prove namin na working and in good running conditions sa sakyan, we see it na makapunta kami. But it will, come with a compromise na at least they could like have the petrol or the toll. Para at least, alam mo yun, even if like maghati kami, something like that. So, I mean, that's one of our challenge. Then, let's say, there are times na si buyer, kumbaga, mag-i-inquire. At the end, ano lang pala, parang nag-fishing lang. So, I mean, although, hindi ko siya masasabi, waste of time kasi everyone is considered a possible buyer. So, tama. wala ka dapat na parang dinidiscriminate or iniiwan. Anong klase o brand ng sasakyan ang para sa inyo mabilis at madaling maibenta? Toyota, Honda, Asian cars, Super Marns, mga kasabi, no? Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi, yan, top 4. And then, susunod na dyan siguro yung mga Korean, Hyundai, Kia. Ang mga medyo mahirap yung mga exotic, mga BMW, mga... Pero top, Toyota, Honda, Mitsubishi. Yan. Asian, Japanese. Japanese. Okay. So sir, maliban sa kakompetensya, ano ang isa pang pinaka-challenging sa car trading? Maliban doon sa kakompetensya. I can say based on our experience, Super Marns, no, yung legitimacy ng business. Kasi we as of this technology, no, sa golden age na tayo, no, we can do online transactions and everything. So one of the most challenging is yung patunayan sa customer, sa buyer na legit yung business mo. Kasi ang daming scammer ngayon, Super Marns, no. There were times na sasabihin namin pwede yung buyer hindi niya pa nakikita yung sasakyan, gusto pag-reserve namin siya. So hindi siya makapag-reserve kasi baka inisip niya scam. So yun yung pinaka challenging. Pero I think one of the positive of this video is to show that we are legit. Ano po yung top 3 bestseller car brand ng GMK Automobiles? Top 3, well, basically it's yun, Toyota. And most of the time, Vios. Then for Mitsubishi, Mirage. Ertiga. Suzuki. Okay, yes. so Toyota, Mitsubishi, Suzuki. Okay. So sir, ito dahil napapanahon, medyo high-tech na tayo ngayon, no? Nagtitrade din po ba ang GMK Automobiles ng electric cars?
As of now, hindi pa, no? Pero hopefully in the future, we will be there, no? Pag dumami na yung electrical sa ating country, no? Pero as of now, hindi pa natin yan nagagawa. Okay, so wala pa sa ngayon, no? Wala pa sa Okay. So sir, ano ang mai-advise nyo sa mga gusto ring pasukin ng car trading business? Siguro Supermarns ang naiisip namin or ang pwede namin advice sa gustong pumasok na mga kasabi natin maging car dealer is to be, first to love kung ano yung gagawin nila. And then next, again, to be honest sa sa client nila. Kasi doon papasok nyo yung credibility at legitimacy ng magiging car dealership nila. So, hindi ito yung let's say one time na bigla kang mag-boom. Talagang kailangan patience. Tinatrabaho talaga siya. Yes. Based on our experience, no, like what sinabi ng partner ko, kumbaga, lagi namin pinag-uusapan to, itong Rome is not built one day. No, hindi siya ginawa. So really, a lot of sleepless nights, may stress din, then may problems din, no. But if you will be patient and you will be love what you're doing, no, you will succeed. Ano po ang operating hours ng GMK Automobiles? As a car dealership, based on our experience ng Supermarns, no, there's no such thing as operating hours. There are times na 2 a.m. o kaya 1 a.m. may tatawag sa'yo, may mag-message sa'yo na kung available pa, pwede mag-view, something like that. And kahit sabihin natin katanghali ang tapat, may magana pa rin sa'yo. Gusto namin makita yung sasakyan. And since you love what you do, so walang kwento sa'yo oras. No operating hours talaga. Yep, kahit doon sa webpage namin, Sir Marso, it's like open 24/7. So kung may sumagot sa iyo, swerte ka. Pero yeah, it's like more like kind of like 24/7. So hindi kasi siya office na Yes, apo. Okay. So sir, dahil nabanggit na natin yung lahat ng mga possible questions ng ating mga kaswabe na nanonood ngayon, eto sir, para mas madali kayo makontak, madali kayo mahanap, ano-ano po ang contact numbers, physical address, social media accounts ng GMK Automobiles? So mga kaswabe, GMK Automobiles, we have like a Facebook page. So GMK Automobiles, that's our Facebook page. You can visit us. And then we have our garage at Noveleta, Cavite. You can just Waze Caviteñas and Banaditas. So it's correct yung pin nun. Or you can contact us at 0977-687-9382. Okay, yun mga kaswabe. Nalaman nyo na, pag kailangan nyo ng cars or gusto nyo magbenta, huwag na kayo mag-atubili. Tawagan nyo na ang GMK Automobiles. So, Sir Chubb, Sir Kaloy, dahil nandito tayo sa Drink All with Supermarns, alam nyo na ang kasunod nito. Alam nyo na, sir. Okay. So, yun mga kaswabe, dahil nandito tayo sa Drink All with Supermarns, magre-review kami ni Sir Kaloy at ni Sir Chubbs ng isang whiskey. So mga kaswabe, ang i-review namin dahil espesyal ang ating mga bisita ay ang The Glenlivet Founders Reserve. So sir, ito yung i-review natin. Okay? So mamaya mga kaswabe, magbibigay lang na ako ng konting information, details about the Glenlivet Founders Reserve. So ayun mga kaswabe, ang i-review namin ni Sir Kaloy at ni Sir Chubbs ay ang the Glenlivet Founders Reserve. Boosting the classic flavors of the Glenlivet bound up in a creamy, smooth texture. Glenlivet Founders Reserve Single Malt Whiskey is our tribute to the man who started it all. When George Smith began distilling, the Glenlivet had no age statement, and he selected whiskey from cask of a range of ages. We have replicated this freedom with the Glenlivet Founders Reserve Malt Scotch Whiskey, selecting whiskey from the variety of traditional aged oak cask.
To truly capture the essence of George Smith's vision, the Glenlivet Founders Reserve single malt whiskey has been created using the time-honored distillation methods that he introduced so long ago. Made with water from the same crystal clear mountain streams in the same cold, pure air, the Glenlivet Founders Reserve is as smooth and fruity as the whiskey that first ran from the original copper pot stills. These unique lantern-shaped copper stills, designed by the man himself, are not the only important tools in the distilling legacy. The traditional oak cask in which we mature the whiskey give each expression its own distinct characteristics. Then, to lend a modern twist to the flavor of the expression, master distiller Alan Winchester marries together a selection of the aged oak cask and American First Field Oak cask. American First Field Oak cask are those that have never been before used to mature whiskey. Selective use of this cask provide a smooth, creamy sweetness that mingles harmoniously with the delicate flavors and complex fruity tones already present in the whiskey. So yun mga kaswabe, ang i-review namin ngayon ay ang The Glenlivet Founders Reserve Single Malt Whiskey. So ngayon mga kaswabe, alam ko, gusto niya ring makita kung ano yung itsura ng bote nito. So ano pang hinintay natin? Buksan na natin! Buksan na yan! So ito siya mga kaswabe. Yun! Yun mga kaswabe. Ganito ang itsura ng bote niya. Poging-pogi mga kaswabe. Kita nyo naman, di ba? So, ito ay pabubuksan natin. Please do the honor, sir, sa pag-open ng ating The Glenlivet Founders Reserve. Thank you, Super Mars, no? Ito mga kaswabe. Medyo excited ako kasi first time ko makakainom ng Glenlivet. Yeah. So, okay. Try na natin buksan, Sergio. Ito siya. Okay, sealed pala talaga siya, no? Talagang, Sarap, mukhang masarap. okay. May cork. May cork. May cork, oo. Ano na, sir, ilapit natin para makita ng ating mga kaswabe. Yan, Glenlivet, mga kaswabe. Ano? So, tingnan natin. Alright. Yun! So, Sir Chobs, thank you so much sa pag-open ng ating The Glenlivet Founders Reserve Single Malt Whiskey. Maraming salamat. So, ang gagawin natin ngayon, sir, ay tikman mo natin ng puro para malasahan natin kung ano talaga yung lasa niya. Yun. Sa akin, Walang lamang to, ha? Kasi walang lamangan, sir. sa Superman, Pagkakantay talaga yan. nakatakay eh. Takal. Takal na takal. Yun. Thank you, Superman. So yun mga kaswabe, nakita nyo naman mga kaswabe. Alam ko, natatakam na kayo. So sir, ano pa inintay natin? At saka yung baso natin, kita naman. Kaya nga. Diba? Glenlivet Reserve. Ang color niya is pale gold, no? Pale gold. Parang may citrus. Parang orange. no? Orange. Sweet orange, no? Bango niya, no? So ano pa inintay natin? Cheers! 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 Cheers. Woo! Shotan natin. Shot. Suabe. 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 Sarap. Suabe. So, So, ito pala yung lasa ng ano talaga, no? Ng sa Glenlivet. lalamunan, sir, anong masasabi niyo? Walang guhit. So, sa palit naman, ano siya? Zesty orange, mga kaswabe. Tapos, may pear siya, at saka yung toffee apples. Yan. Kung Tama, Sir Mark. nalalasahan nyo. So, ganun na ganun. Parang, napaka, mild talaga, smooth, suabe. Orange eh. Parang Mm. orange eh. Talagang, yung flavor niya,
wala siyang bitter aftertaste na katulad ng ibang alak. Oh. Yun ang masarap sa kanya. First time nyo rin ba makainom nito? First time. First time, Super Mars. Kasi sir, kaya ako nagre-review ng mga alak sa mga hindi ko pa natikman. So, yun talaga yung main purpose ko ng pagre-review. Kaya nga, drink all with Super Mars. Kasi titikman natin kung ano yung lasa yung mga hindi ko pa natikman na lasa. So, dahil natikman na natin yun, sir, ang susunod natin gagawin ay hahaluan natin ng yellow. On the rocks naman. On the rocks. Yes. So, yung mga kaswabe, natikman na namin ng puro. Ano, sir, masasabi nyo? Walang sabit, Super Mars, sarap, masarap. I mean, panalo Suabe. talaga. Kumbaga, value for money. So, okay siya. So, yun ang yun yung comment mo, Oo, sir. kumbaga, kung ano yung babayad mo, hindi ka magsisisi. Okay. So, Sir Chobs naman, anong masasabi nyo sa naitikman natin na puro na Glenlivet? Ang masasabi ko, Super Mars, mga kaswabe, talagang premium. Yun yung Premium. masasabi sa kanya, premium. Okay. Yun So, yun. What you see is what you get talaga. okay. So, dahil, sir, lahat positive yung nasabi nyo. Kahit ako, masarap naman kasi talaga ang The Glenlivet Founders Reserve. Ngayon, natikman na natin yung puro. Ngayon ay magtitikim naman tayo. Titikman naman natin ng may yellow. Or yung On the rocks. tinatawag na on the rocks. On the Yes. rocks naman. So, unahin ko yung yellow, sir, ha? So, lagyan natin ng yellow. Panalo, no? First time, pare-pare Sarap, tayo masarap. first time. Talagang, Kasi una, Sir Mars, hindi mo na-expect kung ano yung malalasan. Oo. Kasi first time tayo oo. lahat eh. Kaya, mas maganda talaga mag-inom ng hindi mo alam yung lasa, Kumbaga, para kang may birthday, nagbubukas ka ng regalo. Hindi mo alam yung na-expect mo, di ba? Tsaka ma-appreciate mo talaga yung lasa. Kaya pala, kilalang kilala tong, the Glenlivet Founders. So, sir, okay na? Yes. So, lalagyan natin ng, syempre, Ice. ang ating the Glenlivet Founders. Okay, so, kagaya kanina, Walang lamangan ulit. Walang lamangan ulit. Nasa lagayan. Okay. Nakatakal yan, Ito Sir yung baso Mars. natin, mga kaswabe, nakita nyo naman. The Glenlivet, ang ating baso. So, sir, lalagyan na natin. Thank you, Sir Mars. You're welcome. So, lalagyan na natin ang ating pangalawang tagay kay Sir Chobs. Okay. So, ano kayong lasa nito? Pag may yellow, no? Sir Mars. So, talagang mas malalaman natin. Mismo from the GMK Automobiles. Kaya, so sir, ano pa natin? Let's drink Swirl natin, shake natin para malaman natin kung anong lasa. So mamaya na lang siguro, medyo pa yung Oo. yellow, palusawin natin ng konti. Kailangan medyo lumamig. Itutuloy ko muna yung mga katanungan ko sa inyo. Dahil, meron pa tayong mga katanungan, sir, sa inyo. So, curious lang ako, ilang taon po kayo natutong uminom ng alak at ano ang alak na una niyong natikman? Medyo natawa ako doon sa tanong ko, Sir Mars. Medyo matagal na, Super Mars. Siguro ako, third year high school, 1999. Third year high school. 1999, so 15 years old. 15 years old? Gin Pomelo. Okay. Gin Pomelo, yan ang, hindi ko, kaya ko i-drawing eh. Hindi ko makakalimutan. Gin yan ang Gin first, Pomelo. No? 15 Hinebra years yan, sir, ha? old. Yes, Sir Mars. Okay. Hinebra, tapos yung tang na pomelo, Mm. halo. Hindi siya, so halo siya. Okay. Parang punch ba? Yung parang gano'n. Sir Chobs naman, ano po yung una niyong natikman na alak? Ako sa At ilang taon ka nun? Super Mars, siguro, ikaw, third year? 1999. 1999. Ako mga kaswabe, Siguro, first team. Ha? First year high school. First year high school? 13. 13. So, I mean, ano pa yun, lahat naman tayo, ang training ground natin, gin talaga eh. So, ang dahilan ko nun, kaya... Bilog tawag, bilog. Oo. Ah, Actually, hindi lang bilog gin bulag eh. Gin bulag. So, I mean, kaya yun ang naging training ground kasi siya, konti lang. Talagang mararamdaman mo na agad eh. Ang beer, hindi ko magustuhan eh. Kasi ang beer, hindi ka pwede mag-chaser eh. Ang gin, pwede Kasi ka mapait yung beer. Oo. Pag mga ganong edad, no, mapait siya. Kaya, ayun, I mean, yun talagang pinaka-unang best ko nag-inom.
Sino ang naka-influensya sa inyo para uminom ng alak? Syempre, wala na mga iba. 90% ng sasagot dito, sasabihin mga kaibigan. Mga tropa. Tropa. Oo. Mga, yung sumunod na yung mga tiyo, yung aanin ka. Oo. Kagaya sa Painumin akin. mo yan, painumin mo yan. Pero, kung mga kaibigan, classmate. Classmate, okay. Mga tropa. Si Sir Chubs naman, sinong naka-influensya sa inyo, sir? Well, katulad ng sinabi ni Kaloy, never miss mga tropa. Kasi ang tropa ko, diverse eh. Meron akong cage ko, meron 2 taon tanda sa akin, meron 3 taon. And syempre, mga 3 taon, yun talagang bihasa na. So, sila yung mga trainers ko. Sila tangyero. So, sila yung talagang pipilitin kayong malasing. Oo. So, sir, ito ang tanong ko. Masaya po ba kayo na natuto kayo uminom ng alak? Ay, oo. Kasi, tagal ko, from 1999 hanggang ngayon naman, syempre. Masaya ako kasi maraming nagawa rin yung alak eh. Sa buhay ko. Ayan, so... Sa kaibigan siguro, no? Oo, tsaka syempre, yan eh. I think, kahit ngayon sa mga generation ng mga, mga kabataan, no? Kapag may problema, yan, di ba tayo, pag may problema, tawag tropa, inom, inom. Yun nga daw yung Pilipino, pag may problema, inom. Pag walang problema, inom. Di ba? Pag may birthday, inom. Pag walang pera, Pag inom. walang pera, inom. Pag may pera, inom. Kasi masaya, Sir Mars. Oo, Masaya. Pero mga kaswabe drink moderately. So sir, ano ang brand at klase ng alak ang gusto nyo matikman? Yung ultimate dream nyo. Yan, Yun, talaga. yung pinakapangarap nyo. Kasi marami akong Sir Mars, may mga pinsan ako sa abroad, yan, may mga pag umuwi, may mga dalang anak yan. No? Siguro, sa akin, Macallan 40. Macallan 40. 40 years. Single oak. Single oak. Single oak. Napaka-mahal yan, sir. Yeah. Rare yan, hindi na yan basta-basta. Napaka-mahal. Pero yan. Oo. Pero nakatikim ako ng Macallan 10. 10. Sir Chobs, ano naman po yung sa inyo na gusto-gusto yung matikman? Okay, yung sa akin, Superman, no, mga kaswabe, no? Bagang talagang gustong-gusto makatingman kasi airpods ko, manginginom rin yan. And galing siyang abroad, nag-uwi siya ng alak. Ang natatanda ko noon, ang natatanda ko is Remy Martin. Remy Martin. So, I mean, yun yung, well, bata pa ako, hindi ko mainom yun. So, I mean, talagang totally doon ako, ano ba yun, parang curious na curious. Pagkakatanda ko, isa na siya, Remy Martin na Louis the 13th. Louis the 13th? Napakamahal yan, sir. So, actually, hindi ko alam. so yun yung ultimate na Ultimate, alak. yes. Okay. Dahil natikman na natin yung puro at nalagyan natin ng yelo, ano pa natin? Tikman na natin to. Yes. Tikman na natin. So, cheers. Cheers. Suabe. Lalong sumarap pa. Suabe, no? Lalo mas swabe. Ito, ko lang, comment. Yung kaninang puro, yung full flavor eh. Ito, medyo nawala yung full flavor, pero mas sumabe. Naglighten siya. Naglighten. Kayo, sir, mas gusto niyo puro o gusto niyo may yelo? Sa akin, syempre, para hindi sayang yung binayad, puro, no? Para talagang ma-experience mo yung full flavor. Tama. Depende sa kainuman siguro. Tama. Okay. So, sir, natikman na natin ang may on the rocks or may ice. Ito ang sunod kong tanong. Ano ang Asian car brand na gusto nyo at bakit? Asian car brand. Okay. Well, for me, ang talagang gusto kong Asian car brand is, well, basically Toyota. Kasi talaga reliable siya, no? Kung tatanungin mo ko ng model, Supermans, no? Ito, alam mo rin yan natin, hindi kalay. Sa Toyota, ang gusto ko is Conquest. Conquest. Yung pick-up. Pick-up, yes. Okay. So kayo, sir, anong gusto nyo naman? Sa akin din kasi very reliable. Sabi nga ng Toyota actually, Sir Marcel. Sabi kasi nila 50 years, tumatakbo pa after 50 years. No? Yung guarantee 50 years. Kung anong model, sa kanya Conquest, sa akin GR Conquest.
GR. Yung mas top of the line pa. Ah, Red, color red. Sir, 3 million ata. Alam ko parang 3 million. Pero yun, sa ngayon, yun ang ano. sir, baka sa review. Kalahati, ha? Hindi kasi, ano rin eh, never pa rin Red kami pa naman nagkakaroon yun. eh. So, may Ah. nagka-Fortuner kami, mga SUV, pero para ano. Okay. So, sir, nabanggit nyo ng Asian. Ito naman, ano naman po yung kung European? European, yan. Siguro sa akin, BMW. BMW. Anong, model nun? M5? Anything but M3. M3? May M5 alam ko eh. May M5 na? Oo, M5 ba? Okay. Particular yung mga X3, X5, X7, yung crossover. Okay. Sir Jobs, ano naman po sa inyo? Actually, since gaya-gaya ako, no? Mm. I mean, Supermans. BMW rin. BMW. Pero sa akin naman, ever since ito yung parang nagustuhan ko na BMW, old model siya na E32 or E36 na. No? Hindi naman magpapahuli yung American, siyempre. Anong American brand? Nag-iisa lang ata yan eh. Ford. Ford lang ata yan eh. Ford. So, Ford. Pero okay din ang Ford. Siguro, mag-sports car ako kung Ford. Mustang. Muscle. American muscle. Okay. Sir Jobs, ano naman po sa inyo? Actually, half-hearted ako eh. No? Either Chevy or Dodge. Pero I'm more on Dodge. Lalo na yung SRT. Challenger. Yeah. Kung ikaw ay isang sasakyan, anong klaseng sasakyan ka? Siguro, babalik ako dun sa pick-up. Pick up ka. Kasi ano eh, pasang ko lagi ang pamilya ko eh. Yun, paihugot. Ito mga kasama. Hindi kasi ang pick-up, pwedeng pang pamilya, Hmm. pwedeng pang negosyo. So, yun. Pick-up. So talaga maganda rin choice na yan. Magandang choice rin. Kaya naman, Sir Jobs, anong niya? Well, ako, Supermans, no? Siyempre, gaya-gaya ako, di ba? So, kung ano yung nasa isip niya, yun yung nasa isip ko. Nagkaano kami. Kaya partners nga talaga kayo, no? Nag-drive kami, so pick up din ako. Pick up din. Yun talaga yung pinaka masasabi kong very very versatile na sasakyan. Which is same as us na very versatile. Pwede kami sa ganitong bagay, pwede kami sa ganitong bagay. For anything, nakapag-adapt kagad kami. Kasi maganda siya dahil yung pick up, pwedeng 5, no? Kahit Yes, Sir 5, Marto. no? So kung 3 anak nyo, mag-asawa kayo sa harapan, 3 sa likod, di ba? And then siguro, kung may kakarga ka sa likod, kung sa probinsya, Sa pwede probinsya, naman yun. sa probinsya, Okay. yun nga po yung sasabi ko. Tsaka siguro, pick up, Hmm. mga kaswabe, no? Madaling ma-make up. Yun pala yun. Nang karga. Yung karga. Yun, mga kaswabe. Talagang napagaling ni Great Master Kaloy, the GMK Automobiles. Okay, so, got a great ngayon. Grand na siya. So, ayun Na-promote na. Na-promote na. Talagang mataas na sa mataas. Okay. So, sir, ito dahil nandito na tayo sa era ng high-tech na, no? Yep. Okay. So, ano ang masasabi nyo sa mga electric cars? Okay, Sir Mar. So, ako masasabi ko dyan, maganda yan kasi unang-una, less pollution. Okay. Tsaka alam naman natin ngayon na lahat ng may mga kotse, ang number one problema natin is yung price ng diesel or ng gas. So, electric cars is very good alternative no para kill pollution and then kill yung price ng yung the Petroleum. yung the problem with the pricing. So, very very okay yan kasi I think in the future we will all go there. Oh. So I think and bilang syempre bilang tao, you have to always adapt with the changes. Correct. Kaya Sir Jobs, ano masasabi mo sa mga electric cars? Actually, ang kagandahan kasi sa electric cars, no? And even the government supports. Kaya sila nagpasa ng batas for all EV cars na no coding. So, it shows na ang government gusto talagang
malesen yung pollution. Mm. Which is yun yung number one na nako-contribute ng EV cars. And maganda yun, we go green. Ma-eliminate natin yung carbon footprint ng country. Tama, Earth. Ng Earth, Kasi at least from there mape-preserve natin yung Earth. Sino ang local car trader ang gusto nyong makainuman? Sir Mars, kasi always they always say na if you want to be winners, you surround yourself with winners. With the sharks. With the sharks. Swim with the sharks. So yung mga matatagal na kami, medyo small pa lang naman kami. So yung mga big players, Dashcar Pro, si Enzo ng Dashcar. Sino, sir? Pakiulit. Si Enzo ng Dashcar Pro. Okay. Si Car Empire sa Las Piñas. So yan yung mga big time Yun dealer. sila yung gusto mong makainuman. Yes. So ano kayang inumin nyo? Makalan 40. Makalan Sagot nila yun, siyempre. Okay. Sagot nila yun. Sagot Okay. nila. So Sir Charles, sino naman po kung ikaw ay mabibigyan ng pagkakataon? Actually, Supermans, talagang gaya-gaya ako. Hindi, kasi kung nasan ako, nandun ka. Oo, siyempre partner. Pero Okay. among sa sinabi niyong dalawa, si Enzo. Saan at ano na kaya ang status ni GMK Automobile Car Trading 5 to 10 years from now? Siguro, Sir Mans, I mean, although there's kumbaga, tomorrow's never promised, as they say. So, hopefully, because right now we're expanding. We're building our garage. Kumbaga, nagtatayo kami ng garahe. Nag-expand kami. So, hopefully, next to 5 to 10 years, from, siguro, millionaire to billionaire. Ayun! Positive attraction. Oo, positive tayo. So, I think, I'm wishing everyone, like, more success and hopefully everyone made it. So, sir, babaguhin ko na yung pangalan ng GMK? Pwede ba natin gawing Grand Millionaire Kaloy? Or Great Millionaire Kaloy? Sir Marcel, actually, pag sabing millionaire ka, 1 million, you're already a millionaire. Oo. Pero alam naman natin, 1 million, ngayon ay napaka... Pero sir, ang binanggit ko kasi is dolyares. Isa na natin. Yun! Tunog pa lang, swabing-swabe. So, sir, magsiserve ulit ako, ha? Thank you, Sir ulit Mark. natin. Maganda yung cork kasi hindi lumalabas yung Serve natin ng... Ito nga pala, sir, is 1:3. Okay. 1:3. Marami rin tayong napupulot kay Sir Mars ngayon, kay Super Mars. Yun. Ngayon, tig-isa muna tayo. Tig-isa muna, mga kaswabe. Alam ko, kayo, naku-curious din. Subukan nyo rin ito, mga kaswabe. At, bubuksan na natin ang ating soda water. Yun. Yun. Tunog pa lang. So, sir, ilalagay natin ulit. 1:3 ulit. So, 3 yan, Super Mars. 3, sir. 3, So, okay. 1:3 tayo. Siyempre, serve natin paikot muna para mas suwabe. Ayun. So, kayo mga kaswabe, again, available ito sa Drink All Wine and Liquor Shop. Kung nandito lang kayo sa Cavite, pumunta na kayo dito sa Drink All Wine and Liquor Shop. Open kami from 10 a.m. to 9 p.m. Monday to Saturday. At then, pagdating ng Sunday, 3:00 lang tayo mga kaswabe. So, sir, ito na, last na, pangatlo na to, ha? So, ayun. At bago natin iinumin ay hahaluin muna natin. Oh. At dahil meron pa tayong yelo, dagdagan na natin. Okay. So, dagdagan na natin. Sayang So, din importante yung haluin, Sir Mars. naman. Yes, sir. Haluin Okay. natin. So, meron dito yung panghalo, mga kaswabe. Yan. So, dapat kumpleto tayo dahil nag-review tayo ng alak. Hindi man perfect, pero at least nandun tayo, malapit-lapit. Yan. So, alam ko, natatakam na rin kayo dyan, mga kaswabe na nanonood. Kahit ako rin. Kami rin, mga kaswabe. Para nakikita ako sa steak. Natatakam na rin ako, mga kaswabe, kasi, sir, pare tayo, first time natin Yes, natikman Sir to, Mars. diba? Oo. So, sir, ano pa hinintay natin? Tikman na natin to. Na merong soda water. Cheers! Cheers! Cheers, cheers, cheers. Makaswabe.
Kahit hindi siguro ubusin, konti lang muna, no? Na lighten siya, no? Mas lalong nawala. Yung Kumbaga, tapang. na-eliminate yung Mm. tapang. Tapang. Nandun pa rin yung lasa ng ano. Oh. ng Glenlivet. So, ito sir, mamimili ka puro with ice or on the rocks or with soda, soda water. Sa akin, sir, mas okay sa akin yung with ice. With ice, okay. Sa'yo, sir? Sa akin, no? Super Mars, no? Hindi, puro. Puro. Okay. Kasi pag ano talaga, pag premium, puro. Okay. Ano ang pangarap mong maibenta na sasakyan para masabi mo sa iyong sarili na magaling kang car trader? Ba, ibig sabihin yan, mga kaswabe, Superman. So, kung may ibebenta ko, so, magkakaroon muna ako bago ko may benta, di ba? Oo. Siguro yung Kasi- pinaka-dream car ko yan, Ah. Ferrari. Ferrari, particular model, 458 Italia. 458. Yan ang siguro pag nabenta ko yan, masasabi ko, syempre, mahal yun eh. Di ba? Masasabi ko Malupit ka talagang na, no? medyo meron na tayong pangalan dyan sa nakabenta mo yan. buy and sell scene. No? Okay. So, Sir Chubs, kayo naman po, ano po ang car or kahit anong sasakyan na gusto mo ibenta? Well, syempre ako, Super Mars, no? Mga kaswabe, no? Kumbaga para sa akin, isang exotic car na talagang medyo masasabi ko na pricey din. So, technically, ganun din. Kumbaga, para masabi mo maibebenta mo siya, kailangan magkaroon ka muna. So, para sa akin, isang Maybach na Mercedes. Anong model kaya ito? Usually, pag Maybach, ano na yun eh. Basta may back. I mean, yun na yung talagang ano yan. Ah. Pinaka-top of the line nila eh. Sabi ko, executive car nila eh. So, ito talaga masasabi ko, exotic to. Kung may model naman ng Maybach, I would say na yung talagang series nila. But then again, either dun sa mga series na yun, makabenta ka lang ng isa para dun sa Maybach na yun, talagang So, masasabi mo? na-achieve mo. Sino ang gusto mong maging artist or model ng GMK Automobiles? Medyo tricky. Oo. Pwede artista yan, Sir Mars. No? Kahit sino, sir. Basta model oh. na gusto nyong maging yung mukha ng GMK. So, most of the strategy, they will put, siyempre, kotse, babae. Pinakamaganda. Siguro kung ako, model, hindi babae lalagay ko. Lalaki. Pagsasamahin ko yung mga, yung hilig ko sa kotse at sa basketball. Okay, So, sino? Michael Jordan. Michael Jordan. Yan. Yun, talagang... Jordan and a Ferrari, perfect combination. Yun. Siya yung ano. Yeah, Sir Mars. So, babaguhin na natin to. Maging JMK. Jordan Michael na. And Kaloy. So, yun mga kasabi, babaguhin na natin. Kasi Okay. di ba, si Jordan kasi usual na yun Lagay mo, sexy, di ba? Magandang ako, iba. Si Jordan, kilala sa buong mundo yan di ba? So, yun naman, sir, ay ano lang naman, katuwaan lang yun, Yes, no? yes. Katang isip lang na malay natin, di ba? So, Sir Chobs, sino kaya ang gusto mong model ng GMK Automobiles? Actually, ang iniisip ko, akala ko yun yung iniisip niya. Iba pala eh. Kasi ang iniisip ko kanina si Angelicang eh. So, mali. Viva Max yun, sir. Okay. Mali. So, I mean, sa akin, kung sabihin natin i-incorporate yung para at least talaga masabi mo na makilala talaga yung GMK. And since sabihin natin, iano natin sa Ferrari, no? Kung naisip niya si Jordan, ako naisip ko talaga, pag Ferrari, isa lang maiisip mo talaga Schumacher. Okay. Tikman mo natin, medyo nalusaw na yung yellow, no? Tikman mo natin. Cheers! Cheers sa tagumpay ng GMK. Same to you, Sir Mars. Thank you so much. So talagang
Yung ano niya, sir, yung anghang niya or yung tapang niya or kick niya, para sa akin siguro 5% na lang. Na merong Soda water, no? Tama. Parang ganun siya. Medyo lamang na yung soda water. Oo. Tama. At saka ano, yung umiinom ka na walang tapang pero doon yung tama. No? Yes, which is dangerous dangerous. kasi mapaparami ka ng inom, di mo alam. Tama. Pero na-appreciate nyo. Yes. First time nyo rin ba uminom ng may soda water? Yes. Okay. Usually, kami, Coke. Dahil mahalaga sa inyo yung sasakyan, no? Magbigay kayo ng rate from 1 to 10. Kung gaano kahalaga sa buhay nyo ang sasakyan. That's a very good question, Sir Mars, no? Kasi category between needs and wants. Yes. Diba? So ako, for me, no, I'm not saying for everyone. I speak for myself. Mm. I'm a family man, married guy with 3 daughters. No? Mm. 10, ang sasabihin 10. ko. Okay. Because, first of all, safety. Okay. As much as possible, kung kaya ko hatid yung anak ko everyday, Oo. gagawin ko para lang wag gumamit ng public transport Public because transportation. and then mahirap pag naulan, 'di ba? Ang hirap bumiyahe. So para sa akin, ano na siya, necessity. Sir Chobs, kayo naman po, ano ang rate nyo doon sa sasakyan? It's also a big 10. Kasi I mean, yes, it's a necessity and it's a need. Mm. And not only that, yung convenience Mm. na as of now, kung dati, I mean, napakadali mag-commute. But now, napakahirap. Sobra. I mean, hindi mo na, halo-halo na. Doon na yung init, traffic. Mm. So, I mean, sa ngayon talagang, even let's say, kahit motor pa yan, or kotse, or kung ano man, yung convenience nandun. So, talagang best na magkaroon ng sasakyan ng isang individual. And to adapt, mga kaswabe, no, lalo na, yung mga wala pang sasakyan na yun, no, always always understand na ang importance ng kotse is to take you from point A to point B. Yes. SUV, pickup, hatchback, it will do the same thing. So, it doesn't matter kung meron kang SUV, or meron kang pickup, or kung meron kang actually, a motor can do, di ba? Take you from point A to point B. So, hindi naman kailangan mag-arbo As long as it works for you, then why not? Magbigay ka naman ng rate from 1 to 10 kung gaano kahalaga sa buhay mo ang alak. Napaganda na naman ni Super Mars. Siguro, sir, kung tinatanong mo sa akin yan, ngayon, sa edad ko ngayon, from 1 to 10, siguro nasa mga 3 na lang. Pero kung tatanungin mo yan, when I was 20, siguro 11. Pero sa ngayon, sir, siguro it depends on the age. What I'm saying is it depends on the age. Sa akin ngayon, to be honest, mga 3. Ibig sabihin, Sir Mars, no, or Super Mars, mga kaswabe, no? Isang buwan, kaya ko hindi minom na alak. Hindi ko hanapin yan. So, walang problema sa akin. So, I right now, actually, I'm drinking occasionally. Pag may birthday, pag may kaibigan umuwi. Pero hindi na katulad ng dati na talagang walwalan. Okay, so okay. Sir, before mo i-transfer kay Sir Chob, eto sir, nandito tayo sa nag-inom tayo ng The Glenlivet. Yes, sir. Ito sir, anong rate mo dito? 1 to 10. Yung quality? Yung quality. Siguro sir, mga 9 out of 10. 9. Okay. 9 over 10. Okay. Thank you so much for that, Sir Kaloy, for your answer. Kayo, Sir Chobs, gano'ng kahalaga sa buhay mo ang alak? 1 to 10. Okay, Super Mars, mga kaswabe, no? Alam ko, isipin nyo, gagayahin ko to. Siyempre, hindi. sa akin, 10. 10? Okay. 10 sa akin. Bakit? Bakit ka mo? Ito yan. Kasi, there are times na pag nag-inom ka ng alak, doon mo malalaman kung ano talaga yung kulay ng tao. Okay. So, I mean, not all the time, but then again, may mga times na talagang lalabas kung ano talaga yung totoo sa tao. Hindi mo,
subconsciously, magugulat ka na lang, nagsasabi na totoo yung tao. So, for me, kaya ko nasabing 10, talagang doon mo malalaman talaga kung ano yung tunay na kulay ng tao. Okay, so 10. I can vouch to that May mga times na may bayar kami sa gabi, nagiinom siya, natawag ako sa kanya. Asan ka para may bayar tayo? Para nagiinom ako eh. So talagang 10. Okay. Talagang 10. Talagang 10. Okay. Dito naman sir, sa The Glenlivet, anong score nyo dito? Okay. Rate nyo? Well, Supermars, ito, first time ko na inom to. As in, totally first time. I would say it's 10. 10 din? Kasi, Okay. this is the first time na nakainom ako ng single malt na whiskey. For the longest time, nakakainom ako ng, Johnny Walker, Jameson. Blended. So, I mean, this is the first time na nakainom ako ng single malt. I'm expecting na medyo, alam mo yun, yung guguhit or whatsoever. But, nung nainom ko si single malt, Glenlivet. Okay. suwabe. Tanong ko po, kapalit 100 million. Pero hindi ka na iinom ng alak habang buhay. Papayag kayo? Laging save the best for last eh. Honestly, like what I've said, Sir Mars, previously, kaya ko 2 months, 3 months daw ako nainom ng alak. Kasi hindi naman ako yung at this point in time, at my life, I'm 40 years old already. Hindi ko siya yung, kailangan uminom ako. Not talaga really when I was like, at my young age, no? To tell, I don't want to be hypocrite, no? 100 million, that's 1 million is 1 million, 100 million is 100 million, no? Ang kapalit lang ay hindi uminom ng alak habang buhay. I take the 100 million any time of the day. Okay. I'll take the 100 million any time of the day, my friend. Okay. Diba? I mean, just to be, hindi, not sounds to be like greedy or something, but that's 100 million. Madam, 100 million. Diba? So I'll take it any time of the day. Thank you so much for that answer, Sir Kaloy. Okay. Sir Chobs, kayo naman po, ano yung sagot nyo doon? Okay, no? So, Supermars, no? Mga kaswabe, isa lang ang hihintayin nyo sabihin ko. Gagayahin ko ba o hindi? Oo. Siyempre hindi. Okay. Yes. Sa akin kasi, tulad nung nasabi ko kanina, ang alak, magsasabi ng totoo yan. Okay. So, I mean, within our line of business, for sure na we could reach yung 100 million. So, bakit ba ako nang titigil na pag-inom ng alak? Makukuha ko na naman yung 100 million. Okay. It will come a time, but then again, at least, hindi nawala sa akin yung alak. Yun yung ano. So, I would have that money na kailangan ko in time. But, I would say, kasi napakadaling ubusin ng ng pera. Yes. But then again, yung makukuha mong value or friendship dun sa sa circle of friends mo while nagiinom kayo. Iba. I would say, mas mata-treasure ko. Yun. Okay. Kaya, may sasabihin ako sa Mars, Sige, sir. Kaya sasabihin ko sa inyo, if you want to put up a business and you will look for a business partner, look for someone who will compliment you. Kasi kami, we're complimenting Magkaiba na sagot namin di ba? Kasi if that person will always say yes to you and always say yes to you, you might not realize yung mga kamalian mo. Yung mga Yes. So parang ano lang din yan. Siguro masasabi natin, eto sir, lahat ng tayo may asawa, no? Hindi naman lahat kasi ng asawa nag-agree. Yes. So siguro yung asawa natin, siya talaga. Yung Kasi asawa kung natin. agree na mag-agree, something is wrong, mga kasobe. Sabi nga nila, Sir Mars, just to add, pag di ka na inaway ng asawa mo, something's wrong. Yes, correct. So, Ang pinakamagandang term doon, opposites attract. Yes, exactly. Parang battery. Magnet. Parang battery. Hindi naman lahat part ng battery ay positive. The other side is negative. Yes. Kaya siya gumana. Di ba, mga kasobe? Kapag parehas positive yan, hindi gagana isang device. So, Yes. kailangan maging positive and negative. Exactly. and when you found that person, huwag yun ang papakawalan. Yun. Parang malalim na tayo. Wala na sa mga Parang tanong. nasa, tayo mga kasobe? Parang nasa love, radio tayo, yung advice na. Pero anyway, masaya tayo mga kasobe dahil nalaman natin kay Sir Chobs at Sir Kaloy ng
GMK Automobiles ang kanilang mga kasagutan regarding sa alak. Actually mga kaswabe, yung 100 million, kayang abutin, hindi kayang abutin, at kayang lagpasan. Nakadepende na lang sa iyo yan mga kaswabe, kung gaano ka kagaling dumiskarte. So, thank you so much for that, sir, sa mga kasagutan nyo. So, sir, ito ay huling tanong. Okay? Ano ang wine and liquor shop na mai-recommend nyo sa inyong mga followers, sa inyong mga customers ng GMK Automobiles? Okay mga kaswabe, no? Isa lang ang marirecommend namin na wine and liquor shop na talagang the best ang service, quality ang mga binibentang alak, and the price is really good. Dito lang yan sa Drink All Wine and Liquor Shop dito sa Imus. And hindi na kailangan i-memorize yan. Drink All Wine and Liquor Shop. Okay mga ka-GMK, if you're looking for a wine, whiskey, rum, anything, any type of liquor, there's only one shop to buy or contact. Drink All Wine and Liquor Shop. Malapit yan sa MCI intersection dito sa Imus. So, the price is good. 100% legit for sure. And then, yung mga owners is very accommodating. So, check that out. Thank you so much sa GMK Automobiles kay Sir Chobs and Sir Kaloy for recommending Drink All Wine and Liquor Shop. So, inimbitahin ko kayo mga kaswabe na pumunta dito sa Drink All Wine and Liquor Shop located at Unit 12, Millennium Commercial Center, Paliko 3, Imus, Cavite. Yon mga ka-GMK, mga kaswabe. So, inimbitahan namin kayo na if you're looking for second-hand quality cars, any brand, inimbitahan namin kayo bumisita sa aming showroom, Just Ways, Caviteñas Empanadita, so San Rafael 3, Nobleta, Cavite. So, contact number 0977-687-9382. We have Facebook page, GMK Automobiles. You can drop a message. We will get back to you. So, we are open technically 24/7. So, just message us. And if you're also selling your cars, we are also doing trade-in and we are also buying. So, we are happy to accommodate you. Thank you mga kaswabe for watching. Thank you.